Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman. Ay, salamat sa madagdag na subscriber, no? Magbigay lang ko tayo dito ng tungkol na naman to kay Sara, may panibago na namang nahukay daw na naman, oh. Naku po, panibagong ebidensya laban kay Sara, nahukay na naman, sabi. Si magaling din to si Kakopi, oo. Dami pa ng subscriber si Kakopi, 346,000, ha? 7 hours ago lang ho ito. At may 65,000 views. Oo. Pakinggan natin siya. At magbibigay ho tayo mamaya ng ating reaksyon. O dagdag kaalaman lang din. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-coffee, meron na naman pong nabulgar. Kalokohan na naman ka-coffee nito ni Inday Sara Duterte. Si Yung kanyang mga beneficiaries ng confidential funds, dumadami ka-coffee na walang mga birth records. Ano yan? Lahat alias? Sabi pa ni Ping Lacson dapat merong way para ma-verify yung mga confidential funds. O, ano ngayon yan? Sige, DDS, pagtanggol nyo pa. Nagsalita na naman po ang PSA, panibago na naman ito. PSA says 1,322. Napakarami nito ka-coffee. 1,322 recipients of VP Sara Duterte's confidential funds have no birth records. Hindi nag-i-exist itong 1,322 na mga nakatanggap ng pera mula sa tanggapan ni Sara Duterte. Anong ibig sabihin yan? Sabi ni Harry Roque, alias lahat yan. Wow! Alias ba lahat yan o si Mary Grace Piatos daw? Kaya daw hindi ma-verify yan dahil alias yan. Sabi ni Ping Lacson, pwede mong ma-liquidate yung confidential funds, pwede ka naman gumamit ng alias, pero merong way para ma-verify yan. So ngayon, ang challenge natin sa Office of the Vice President, patunayan ninyo, i-verify ninyo yan, na totoo na nakatanggap yung salapi na yan, itong mga tao na to kahit alias pa man yan. Diba? Show the government proof. Pakita ninyo yung inyong patunay na totoong ibinigay ninyo sa tao yan o baka nabulsa nyo lang yan. Naglalabasan talaga itong mga kalokohan. Wala silang kawala dyan. Record ng gobyerno, hindi nag-exist yung mga tao na yan. 1,300 out of 1,992. Ilang percent yan? Sige nga, i-compute natin yan. Ilang percent yan? Tanginan, laki, no? 1,300. Bali 600 out of 1,900, ha, mga boss. Bali 600 lang ang merong record sa PSA. Di ba? Tuloy natin. 1,332 divided by 1,992 times 100. 66%. 66% sa mga beneficiary. Additional na ito ka-copy, hindi pa kasama dito yung mga nauna pa na 400 plus. 66%, more than the majority ng mga benefit. Mag-ano na ho tayo dyan, mga boss, no? Lantara naman ho talaga yan, na talagang winalang niya ang pondo ng bayan. Wala hong ibang maisip na dyan, no? Maliban na nga ho yan, talagang hausyaw huyaan. Ngayon to, no, mga friend, sa akin lang. Mahaba pa ho itong kay Kakopi. Hahaba ho tayo at paliwanag, no? Yan din ho ang topic ni Batang Manila To Eats. Oo, yan din. Ang sa akin lang, no, mga friend, 1,900 sabi niya. Sabi ng PSA out of 1,900. So, meron hong 600 na may record sa PSA. Ganon din ho dun sa grupo nila Mary Grace Piatos na 400 mahigit ang walang record na mga tao doon sa pero meron din ho na yung iba meron hong record sa PSA, no? Wag na ho nating bukong-buko na ho yan kung paano winalang yung pondo ng bayan ni Juan de la Cruz, no? Pero gaya ng nasabi ni Sara Duterte, bakit niyo ako kini-question? Bilyon na nang nakawan sa gobyerno.
Tapos yan, wala pa 1 bilyon, kinikistyon nyo ako, kawawa naman ako. Di ba? Para yan lang, kinikistyon nyo ako. Oh. Di ba mga friend? Pero yan, at least dito, dapat meron ng meron ng leeway na questionin din kung paano winalang yung pondo ng Davao nung siya ay mayor pa lang. 100% ho yun eh. Dahil dito, nasa lokal yun ha, nasa lokal. Wala akong kumustyon doon, di ba? Wala nga mga question doon. Maski sinapak-sapak yung sheriff, wala rin question, di ba? Pero anyway, nasa Supreme Court daw. Kung ano. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari kung ididisbaro yung sa ginawa na yun, no? May nagreklamo pala, hindi yung nasa paka, pero may nagreklamong ibang tao doon sa Supreme Court na mali yung ginawa nitong si Sara Duterte doon sa pagsapak doon sa sheriff. Oo. Merong kumustyon. Pero wala yata mukhang Supreme Court yan, no? Pero anyway, dito tayo ulit, balik tayo dito sa alam niyo mga friend, no? Hindi ko maubos maisip, no? Tatanong ako sa isip ko, sino ba may kasalanan talaga? Yung nanghingi o yung nagbigay? Di ba? Kasi nanghingi siya ng confidential fund na ganito kalalaki. Umabot nga ho lahat na 612.5 million. Ibinigay. Di ba? Pwede namang hindi ibigay. Ngayon nila kini-question. Bakit ganyan kalaki? Ay, mantakin mo po talaga. Pagsamasamahin mo ba daw yung mga intelligence, confidential pa ng mga NBI, kapulisan, kung ano-anong mga sangay ng dapat na merong intelligence at confidential fund. Pagsamasamahin pa yun, hindi pa aabot sa confidential fund ni Sara Duterte. Na puro insurgency. Panginoon. Bakit nyo binigyan? Yun ang tanong dun. Bakit nyo binigyan? Tanong na naman. Kung hindi kaya nagkagulo, kung hindi nagkaroon ng ganitong klase sigalot itong unit team na to, lalabas ba lahat ito? Yun, di ba? Itong mga nangyayari na to. Tanong lang naman, di ba, mga friend? Sumagot naman natin kayo dito sa tanong na to, no? Ngayon ito, wag na nating doon sa mga ghost na pirma, ghost na mga tao na may Crispiatos and so on, may mga wala na record sa PSA na libo-libo na, mas marami pa yung walang record kesa doon sa may record. Tanginang yan. Garapal. 1,900 na acknowledgement receipt na may pirma nung tinigil sa PSA. Walang record yung mga tao doon kung ano-anong pangalan na nilagay doon. Di maliwanag ho na talagang huwi na lang di ba? Wala na ho tayong pag-aanuhan pa doon pagdidebatehan doon Hindi pa pwedeng sasabihin naman na alias lang nila yan. Putangin. Kung alias yan, bakit merong mga nakalagay dyan na may record naman sa PSA? Dapat ginawa na lang para automatic, ginawa na lang lahat, alias na lahat. Walang lumabas dyan na may record sa PSA, na may tao na pinagbayaran niya pera ng bayan, na nakakuha ng acknowledgement receipt na sinasabi, accomplishment receipt na sinasabi. No? Ngayon to na lang. Bakit hindi natin siyasatin itong may mga pangalan sa PSA? Hindi na natin hahanapin yan Di ba mga friend? Andyan na yan may pangalan sa PSA. Ibig sabihin, nabubuhay na tao yan dito sa lupa. Alamin niya, yan ang alamin dapat nitong Kongreso, kung saan nakatira yung mga tao na yan na nakalagay dyan na buhay, na talagang may record sa PSA. Sana mali ako.
Malamang sa alamang yan. Puro taga Davao siguro lahat yan. Yung mga pangalan na sinasabing may birth certificate dyan. Puro taga Davao ho yan. Mantakin mo, milyon-milyon yan Kada isang acknowledgement receipt yata, milyon ang ibinibigay Mantakin mo, 612.5 million. Di ba? Grabe. Yun na lang ang ano dyan, mga friend. Yung merong pangalan sa PSA, yun ang imbestigahan muna. Total, yung mga nawawala na yan, automatic ghost yan Katang isip lang nung gumawa niyan. Yung gumawa niya mga acknowledgement receipt na yan, katang isip lang yan. Sabi nga nung sa Quadcom, may mga nag-aano sa Kongreso halos yung sign pen na ginamit pare-pareho di ba? Tsaka yung lugar sa isang araw merong iisang petsa. Talagang kababalaghan talaga. Pinanonood ko yung mga nag-aano sa Kongreso yung mga meeting nila ngayon na lang sinasabi ho nila lahat-lahat. Sila General Acop, lahat-lahat. Talagang wala kang ibang masasabi kung hindi uwi na lang hiya. Ang tanong, ba't di nyo pa kasuhan? Kongreso. Kasuhan yung plunder. Nakakuha na ba kayo ng sinasabing 105 na signature sa mga oras na to? Meron na ba? Para maisampa na sa Senado? Yun ang mga dapat na dyan Sabi nga ni Secretary Llamas, pagka umabot pa ng eleksyon yan at hindi pa yan na-impeach o hindi pa yan, wala pang kasong naisang pa dyan o whatsoever, hindi pa yan nakukonvict, kakumbik-convict naman na. Pinagtatawanan na ho talaga itong Pilipinas sa buong mundo. Hindi ho biro yan. Ewan ko. Wala na ho sigurong mag-i-invest dito. Anyway, meron ho yatang mag-i-invest daw sa Davao. Taga ibang bansa. At napili. Sa Davao siya mag-i-invest. Ewan ko anong Singapore yata, whatsoever. O basta nakita ko saan Sa laki nga naman ng Pilipinas, nagtiwala sa peace and order ng Davao, kaya doon daw siya magtatayo ng negosyo. Ay, nako. Tawag ito, Quadcom. Pakinggan ninyo ang bastos na sinungaling. Sabi niya yan. Retired na ako, sabi ko, wala na ako. Nanay ka. Ako, I have full faith. Inday. Kaya niya yan. Tama? Anak ko yan kilala ko. Kilala niya. Kaya yan. Kaya niya. Pero, one thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, ano ang magiging logical Retired na ako, sabi ko, wala na ako. Lala na ba? Lasing ka na naman yata. Pero tumatakbo ka pang mayor, Kayang-kaya raw ni Inday itong mga nangyayari na to dahil anak ko yan. Kayang-kaya ni Inday ang mga yan. Wala sinabi yan. Yan siya. Wala namang iba magsasalita. Ito lang. Ako, I have full faith. Inday. Kaya niya yan. Kayang-kaya. Anak ko yan kilala ko. Kilala niya. Kaya niya. Pero, one thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, tayo ba? Hindi rin, pare. Kung hindi nyo ginulo yung administrasyon ni Bongbong, hindi mapupunta hindi magkakaganyan yung mga nangyayari sa inyo. Binawalang yan yung si Bongbong galit.
Ikaw, sigaw ka na sigaw na may presidente tayong bangag. Di ba? Meron kayong mga kung ano sinasabi nyo. Mga pulburon video. Mga maisog. Ang big sas, talagang lakas ni Saywar nito sila Duterte, no? Yan direksyon na itong administrasyon na ito papunta sa amin. Baka sira talaga mga ulo nito, mga friend. Oo. Tama sabi nila Secretary Llamaus, mga halimaw to. Oo, mga wala sa uwido. Oo. No, mga friend, ano sa patagay niyo to? Linaw to, yung direksyon nitong administrasyon patungo sa amin. Kayo nagwalang ya eh. Ganda-ganda ng binigay sa inyo, di ba? Wala to. Kaya pag ito, walang nangyari talaga dito, wala. Sayang lang. Hanggang ngayon, wala pa yata yung 105 na signature sa Kongreso para sumampa sa Senado at para makahabol before election, ma-impeach na to si Sara Duterte o makulong na whatsoever dahil yun nga garapal, maraming kasong nakasampa. Pero ayon kay Digong, wala yan? Kaya anak ko yan. Anak ko yan eh. Diba? Ano lang yan. Tangina. His Excellency. Ano kaya, ako kay First Lady ako na kay Lisa, totoo. Siguradong ngit-ngit yun. Maski yung mga anak nito. Kasi grabe, no? Pero ewan ko kung anong gagawin nila, no? Yung tatay naman nila, never say never. Mukhang mali yata siguro pagkakasabi ni His Excellency doon sa never say never. Kasi sinasabi, magkakasundo pa ba kayo? Mga gano'n ito. Ang sagot niya, never say never. Baka ang ibig sabihin ni Bongbong, never. Nalagyan niya ng say sa gitna. Never. Naging never say never. Kaya, nangyari. Di ba, mga friend? Ito talaga ang kumakalat sa TikTok, no? Baka mamaya may sound. Tingko. Pilipinas, kung matino kang politiko, asahan mo nasisirain ka ng mga buhaya at sakim sa kapangyarihan. Putik yan, no? Tingnan mga Saywar, mga boss? Bagay, didislike ko na nga. Sa bagay, ang nanood lang naman, 555. Yan, Yan siya, galing simbahan, yan, kabait. Ayan, yan siya. Yan, ganyan lang siya, Tapos, picture. Yan, Kamay-kamay siya, ganyan, Yan lang siya. Picture. Ang sabi, dito sa Pilipinas, kung matino kang politiko, asahan mo, nasisirain ka ng buhaya at sakim sa kapangyarihan. Sa inyo yata yan eh. Ang problema, ayan Ano to? Nagsisindi siya ng nagsisindi ng kandila, kabait. Ay, Lord. Ayan Tapos ngiti-ngiti, ayan siya, kabait, tamo. Yan na lang yan. Mga boss. Puta na. Meron pa ako sumakay ng ng bus. Ito. Pero palagi ko, di na ako yung kiklik, Hindi natin alam, Hindi natin alam. Sa dami ng tanga, di ba? Lord. Bahala na si Lord, di ba? Kung lumusot yung mga ganyang kagaguhan na pinapakita, lahat tayo magagawa, di ba? Ako, yun lang ko doon, mga friend.
pag yung mga merong record sa PSA na mga nakatanggap ng confidential pa ni Sara Duterte, yan ang dapat imbestigahan. Hindi yung mga, wala na yun, huwag yun ang habulin pa yun. Automatic na yan, na talaga. Tsaka yung dapat, yung pera na, hindi naman sa kanila yun eh. Yung confidential pa niya, 460 million, taon-taon, 4 na taon yun eh. Yung 2 billion mahigit na inubos do sa Davao bilang mayor siya, o billion ho mga pre, o. Ewan ko dito kay His Excellency, dapat dyan, kung nagawa sa lokal di, pwede rin gawin sa national, di ba? O, di ba? Mayaman ang Pilipinas, totoo. Ang problema, politiko. Oo. Grabe. Magkulab na tayo mga boss. Na? Alan Royales, shout out. Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din, Librado. Michelle Edwin, my friend, shout out. Joy Tubileha, shout out. Librado din, oh. Dapat yan ang nangyari kay Sara. Tambalustay, kaso may mga DD shit na Kongreso at Sinatong. Talagang ICC lang kailangan, lecheng respeto yan, PI. Parliamentary courtesy. Kakaingit do sa ano. Pero alam nyo, sa Korea, oo, ang ganda. Bakit? Nakikita natin na yung mga tao ng Korea, mayroong malasakit talaga sa Korea. Di ba? Lumabas sila Nagdeklara ng martial law yung presidente nila doon, di ba? Kontra. Kinontra ng parliamentary ata, 200 tambak 200 mahigit na boto na hindi pumayag doon sa martial law niya. Tapos, inimpeach siya. Na-impeach siya. O, ang layo. O, ang presidente, talagang, hindi lang yun, hindi pa nasiyahan doon sa impeachment doon sa presidente. Ang rally ng tao, talagang pinagre-resign na siya. Ganun. Dito sa atin, wala ka-impeach na. Talagang tambak na yung kaso. Aba, panay-pangiti nung ating Vice President. Yung ama naman, wala nang immunity from suit. Parliamentary courtesy pa rin, sabi ng Senado sa Kongreso. Grabe. Ano ito, no? Ewan ko kung saan dadamputin itong pagka hindi na-dispatch ng Marcos administration tong mga Duterte na to. Nilalahat ko na. At baka manalo pa sa Davao to, putik yan, oo. Pag umabot sa eleksyon, si Digong, oo, At hindi ibinigay sa ICC, no? Wala na, yan. Kalat mukhang tatama ka. Travis Herrera, shout out. Good evening, sir, Mr. Tolang. Shout out po, thank you. And God bless po. God bless, Travis Herrera. Kalat ni Baya, shout out. No? Kabayo lang malakas. Wala si Kabayo. Hello, happy Sunday, sabi ni Kalatni. Happy Sunday sa lahat, mga friend, Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Joey Tobileha, Robin Padilla for president. Totoo ba yan? Mas iboto ko si Amay Bisaya. Ikaw naman. Pero sang-ayon ako sa'yo, mas iboboto ko rin si Amay Bisaya kaysa dyan kay Kimo. Kalat ni ulit Saan papunta Pilipinas, Kasani? Simple lang ang sagot sa katanungan na yan. Saan pa kundi sa Inidoro? Doon nga punta. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo dyan, mga friend. Sana okay lang kayo, mga friend. Friend Army Bingson, Dollar Garcia, shout out. Joel Molina. Tama ka, Roque.
Tanggalin muna ang mga Duterte bago ang Marcos. Patalsikin pareho na mga kawalan. Ha? Patalsikin pareho na mga kawalan kaya naghihirap ang taong bayan. No? Diba? Oo, ganun nga eh. Kaso hindi maawat eh. Dahil talagang marami ring anomalya ang nangyayari dito sa administrasyon na to ni Bongbong. Oo. Hindi naman basta-basta mga taong sumisilip dyan. PhilHealth, kung ano. Di ba? Happy Daddy, welcome to the club. BBM, takot ka ba dito kay Digong? Ano nang aksyonan mo? Aksyonan mo ito, BBM. Kung hindi, baka ikaw ang ma-impeach dito, BBM. Gumising ka. Gumising ka na, bugok ka. Mainit ang ulo ni Happy Daddy. Welcome to the club, Happy Daddy. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Roque. Ganyang kalakas ang power ng tao kapag inabuso ng isang makapangyarihang pinuno. At mismong mga tao ang gumagawa ng paraan para mapatalsik ito sa pwesto na nangyari sa atin nung People Power 1 and 2. Pero sa nangyari noong panahon ni Digong, bakit di umaklas ang mga taong bayan sa ginawa nitong war on drugs? Hay, di ko alam kung nasaan na ang pagkakaisa ng lakas ng taong bayan dito, na dapat kumilos na ang lahat para sa ikatatahimik ng ating bansa. Natapalan nga ni Digong yung mga matataas na opisyal eh, na pwedeng umalsa eh. Napagtatapalan niya ng pera eh. Yung mga abogado naman, magmula sa Korte Suprema, hanggang Comelec, namanipula nga yung ano eh. Masabi ko nga, parang napatakbo ng sindikato ang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Manta kami yung Bureau of Custom. Puta na, hawak pala ng Davao Boys yun. Oo. Yan yung mga investigasyon. Garapal, puta. Droga, pasok. Puta. Sa Green Lane pa raw dumadaan, sabi nung investigasyon. Grabe, no? Panahon ni Duterte. His Excellency, hindi mo ba alam yan? May gumalaw ka ba? David Allen Mendoza, Blessed Sunday po, Karoke. Ang gulo po sa Pilipinas, ano po? Asan ka ba, David? Lahat kasi ng nasa politika ay ayaw na umalis sa pwesto. Ginawa ng negosyo at pagkakakitaan ang mga pwesto nila. Kawawang mga Pilipino, laging nagigisa sa sarili nilang mantika. Matagal na yan, David. Matagal na yan. Elizabeth Iscareo, Sir Rox, ang sa akin, bakit maraming bobong politiko ngayon? Ang may kasalanan dyan, yung qualification ng isang kandidato na kahit sino na lang basta't ikaw ay sikat at may pera, ayos na ang buto-buto. Totoo yan. At yan ang malaking pagkakamali ng sistema na yan. Kaya dapat magbago. At ito namang Comelec, parang wala na akong tiwala dito. Kitang-kita naman ang kapalpakan nito. Ay, kaya ang bansa natin ganito kahirap at baon pa din sa utang. Sumagot si Ted, Shout out, Ted. Huwag mong sisihin ang Comelec. Trabaho nila ang magtanim ng mga tanga, bobo at gago at magnanakaw sa gobyerno. Kinawa Japan, Ted ka. No? Tignan mo si Toto Kausing, ginawang nuisance candidate para wag makatakbong senador. Si Pacquiao. At bigyan ng jacket yan, qualified. Marami tayong ganyan sa gobyerno. Mula sa taas hanggang baba. Kaya naman, ang bilis nating bumulusok pababa. Totoo. Imbis na pataas. Kung alin pa kasi, ang bobo, tanga at magnanakaw, yun pa ang gustong-gusto ng mga bobo. Sa ngayon, anong nangyayari? Malayo pa 2028, ipinamumudmud na ang pondo ng AKAP at nagngangat-ngat na si Pusit. Ganyan ang Pilipinas ngayon. Ngit ulo ni Ted. Pero tama ka, Ted, ha? Ang inang yan. Papambura ka na lang, iputang yun eh. Elizabeth Scarlett ito. Sir Rox, ang sa akin,
Bakit maraming bobong politiko ngayon ang may kasalanan dyan? Ay, nabasa ko na to. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Tama ka. Kung hindi kikilos si PBBM para mawala itong mga Duterte sa politika, baka maunahan pa siyang patalsikin. Sana parisan natin ang South Korea. Kapag umaabuso ang isang leader at gumagawa ng kalokohan, dapat alisin sa gobyerno. Yun ang problema, Johnny Bigood. Nakita mo ba? Ibang-iba ang mamamayan ng South Korea sa mamamayan ng Pilipinas. Oh, di ba? Tignan mo yung labasan nila, talagang na-impeach na pero di pa kontento ang mga tao ng South Korea. Gusto nilang tanggalin na talaga yung presidente. Oh. Baka makakasuhan pa baka makakulong pa. Oo. Dito sa atin, yung mga tao busy manood ng Eat Bulaga at saka yung It's Showtime. Yung iba naman, wala naman silang pakialam. Dahil sa tindi ng hirap nila, wala silang alam. Oo. Johnny Bigood, sabi niya, tama ka, Karoke, magaling mambola si Digong. Kinakaibigan niya yung mga taong alam niyang kakalaban sa kanya tulad nga ni Depensor. Marami siyang kinakaibigan politiko at binayaran para hindi siya magalaw dahil nga dahil nga mga kapulisan at sundalo para may proteksyon. O, yun naman ang talagang ginawa niya eh. Oo. Ginawa niya ginawa niyang army. Yung AFP, kapulisan, lahat, pati NBI. Yung pulis nga ng Davao, chief ng pulis ng Davao, ka-birthday daw ni Kibuloy. Pag-birthday ni Kibuloy, saka siya sabay. Doon niya sineselebrate sa kingdom. Tangin ng buhay yan. Ay! Walang yato. Hindi naman si Digong nagpapasweldo sa inyo. Putangin na kayo. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox at mga kabosing. Sana matuluyan na yung mandarambong na pusit na yan. Silang pamilya Dutay. Sila ay may sala, matatapang pa. Sila na ang may sala, sila pa matatapang. Kakabaliw mga buhaya sa kaban ng taong bayan. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Ingat po ang lahat. Ingat ka rin, Rodelia. Jane Labayna, my friend, shout out ah. Friend Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos, shout out ah. Aya Sulaman, shout out. Normando Reyes, oh. Kaya nga, Karox, kapag hinayaan ni BBM na makakuha ng malaking press mileage si Fiona at manalong presidente, itaga niya sa ulo ni Bato. Tsak, babalikan siya ng lahi ni Digong kung nakaligtas sila sa ng mga tao noong 1986 People Power. Hindi sa mga kriminal na Duterte. Tiyak, tatadta rin sila ng pinong-pino ng mga hayop na yan. Sobra ka naman. Ano gagawin silang corn beef? Hindi malayo yan. Tatalupan kayo ng buhay niyan. Ano ba nangyayari? Asa na si Bantag? Ano nangyari sa 34 na mga nawawalan sa bungero? Asa na si Harry Roque? Asa na si Tebes? Puro mga matitinding kaso nito, no? Ano pa? Wala. May nahuli na ba? Katakot-takot ang investigasyon dyan sa mga nawawalan sa bungero. Laki ng ginaso sa Senado dyan. O, walang nangyari. Tanga na. Hey. Kay Harry Roque, antok na ako. Kay Kapersi Lapid. Pero nandiyan pa si Kapersi, nanonood dyan. Ted ulit, oh. Basta madatong, mabango, makapangyarihan, sikat, gwardyado, anak ng dating presidente, kapatid ng BP, at kongresista tulad ni Baste, wala tayong magagawa. Mga milyonaryong magnanakaw ang mga ito. O, diba? Kita mo tayo yung mga nasa likod?
talintik ang ganun ang ganun. Parang ano, no? Kala mo, ang ina yung mga ulo, no? Kakain lang sa plaza yun. Kita mo naman ang tattoo ni Baste. Ang puta, tatad, magkabilang braso. Nandito nakalabas, oh. Buong katawan siguro tattoo nun. Si Sarah kaya, sa binti nga lang kaya ang tattoo nito. Baka meron pa sa ibang parte ng katawan to, si Sarah. No? Kasi, sa binti nagpatato, eh. Ba't hindi magpapatato sa likod? Baka meron din dragon yan, kagaya ni Pulong, ha? Andy Lozada, shout out. Bayad lahat ng congressman at senatong dito sa atin. Ano nga tawag mo dyan? Ben Torres, shout out, ah. Sinira ni Digong ang commitment ng Pilipinas sa ICC. Hindi na lalo magtitiwala sa atin. Basta maaresto. Oscar Asoro, welcome to the club. Walang hiya, dami ng kasalanan sa Pilipinas. Tapang pa. Ano na ba nangyayari sa presidente natin? Nakakahiya na sa buong mundo. Huwag masyadong mabait. Baka binabalak nila na natin alam. Nandyan ang Chekwa. Sa kanila, ICC na yan. Ang gulo. Ang gulo na at nakakahiya na sa mundo. Hay, nako. Totoo yan, Oscar. Cassandra Daisy, shout out. Joyride lang tayo kay Marcos Duterte sa mga drama ng mga supporter nito. Magkakasabwat ang mga senador at congressman dahil tinanggal ang budget sa PhilHealth para mapagmumud sa ayuda na pang isang araw na pagkain. Totoo yan, Cassandra. Hindi naman mumudmud lahat. Kaya shoot sa bulsa iba. Yan, sarap ng politiko. Puta yan. No? Honorable ka na. Maski magnanakaw ka pa. Maski mamamatay tao ka, may binibigay ka pa rin na. Maski wala ka ng immunity from suit, meron ka pa rin tinatawag ng Senado na parliamentary courtesy. Putangin ng bansa to. Totoo lang. Asa na yung mga investor na papasok? Wala pa yata, di ba? Tayo. Maraming pledges na nakuha si His Excellency, di ba? Saka pupunta niya sa ibang bansa. Meron na ba? Wala pang balita. Cassandra Daisy ulit, oh. Kaya habang nagdadrama ang dalawang dynasty na ito, posible na may underground corruption na rin sa Comelec. Oh, di ba? Cassandra Daisy ulit, oh. Ayaw ni Justice Marquez ng Supreme Court na manual counting ng San Pablo ng Laguna dahil hindi raw trabaho ng Comelec ay kasalanan natin dahil si General Rios at Toto Kausing at mga supporters lang ang naniniwala na dapat manual counting na tayo tulad ng Germany. Germany, hindi tayo sa Pilipinas eh. Cassandra Daisy ulit to. Magkasabwat ang Marcos at Duterte basta sa pera at eleksyon. Yan ang prediction namin, mga supporter ni Toto Kausing. Nganga na naman ang mga oposisyon. El Mundo Cheng, shout out, ah. Noong kapanalo pa lang ni Digong, yan si Panelo, ay araw-araw ay iba-iba ang Amerikanang suot niya. Kasi dati siyang modelo ng mga purinarya. Sa pagmumodel ng mga ataol o kabaong bagay naman. Nariw pa ang mundo, sobra ka naman. Mission accomplished, mga boss. Oh. Ako sa tingin ko, mga friend, no? Parang walang ano. Parang o sadyang makakapal lang ang mukha talaga nito mga Duterte, mga boss. No? Hindi na, alam nyo, sa klase ng nahuhukay na baho nitong mga to, sila pa matapang, no? Putang.
Kaya minumura sila ni Orculio eh. No? Puta sila pa matapang oh. Lalo to si Sara Duterte, no? Pero mag-aama sila, no? Pero mapipil mo pa rin talaga yung lambot ng batas sa mga ito. Oo. Mapipil mo pa rin. No? No? Ano sa palagay niyo mga friend? Yun ang pakiramdam ko. Kayo ba? Hanggang bukas po muli mga boss. Oy, nakapagsimbang gabi na ba kayo? God bless mga boss. Dasal.